So isa pang gastos natin is yung feeds naman para sa mga breeders. Or yung breeders naman yung 10 inahin at 1 tandang. Sa loob yan ng 3 years. Tapos yung presyo naman niya is estimated in 20 pesos per kilo breeder feeds. Magkano ba yan? So sa estimate natin kanina, yung bawat inahin or bawat breeder ay kakain ng 50 grams per day ng feeds po. So yung 50 grams na kakainin niya ay ita-times natin siya sa 11 heads. Bakit 11 heads? Kasi 10 inahin, isang rooster. So ita-times natin siya, meron siyang 550 grams na kakainin sa loob ng isang araw. So anong mangyayari dito? 550 grams or pag gusto niyo pong i-compute, 550 grams times 1 kilo, 1,000 grams times natin siya. So 550 divided by 1,000 equals 0.55 kilos. So ito ba yung kakainin ng bawat breeder sa loob ng isang araw? 0.55 kilos. Now i-convert natin sa gastos. So 0.55 kilos times 20 pesos. So sa amount na yan, meron po tayong 11 pesos per day. Yan po yung gastos natin sa bawat breeder. 11 pesos per day. So, yung 11 pesos naman, times natin siya sa 3 years. Pag sinasabi natin 3 years, ilang buwan ba yan? So, that become 36 months. So, 36 months, estimate natin sa loob ng 36 months, meron po siyang at 30 days. Ilang araw ba yan yung 30 months? So that's 1,080 days. Kasi daily yung computation natin eh. So 1,000 times 1,080 days. So, magkano ba yung gastos niya sa loob ng 3 taon? So computation magiging ano siya, 11,880 pesos gastos natin sa feeds para sa breeders. So dito, transfer natin dito, that is 11,880 pesos natin. So, meron na po tayong computation. So again, sa feeds ng breeders, gagastos tayo ng 11,880 pesos for 3 years po. 10 inahin at saka isang tandang. Yun po yung gagastusin natin. So, feeds para sa chicks, 21 days para sa brooding. Feeds para sa grower sa loob ng 24 days. At saka feeds ng breeder sa loob ng 3 years. I-total natin to. May calculator kayo, i-total nyo na. Pero, meron na tayong computation. It is 111,762. Ito yung gastos natin sa feeds ng ating mga manok. Breeder, grower, at saka yung starter. Eh, yung problema natin, yung isa pa nating concern is, meron po tayong tinatawag na other feeds expenses or tinatawag natin mga farm or kitchen waste. Kasi pag uubusin natin yung feeds sa mga breeders ay ubos yung pera natin. Kaya meron tayong alternate, nagamit tayo ng kitchen waste or mga farm waste or bibili tayo ng mga gulay doon sa mga market. So it is assume natin na 10% siya sa 10% sa total na gastos. So magkano ba yung 10% dito? Yung 10% dito is 11,176. Okay? So magkano ba yan? Pag i-total natin siya, that would become 8, 9, 2, 2, 1.
So that would become 122,938. So mga kaibigan, kanina naipakita natin yung gastos sa stocks, that is 11,000. At saka yung pangalawa naman ay gastos natin sa feeds. Yung total naman is 122,938. Yun po yung meron na tayong feeds para sa starter, para sa sisiw ng maliliit for 1 month. Meron na po tayong feeds para sa grower at saka feeds para sa breeders. Number 3 naman na gastos natin para sa ating pagmamanukan ay tinatawag natin yung biologics. Sa previous na vlog ko, I propose na 5% of the total feeds na gastos. Pero sa ating cost return analysis na gamitin natin, para sure naman, gagamit tayo ng 10% niyan. 10% of the feeds is 293.80. Yan po yung gastos natin sa biologics. Yung biologics na sinasabi ko, yung vitamins, yung vaccine, at saka yung medicine po pag nakakasakit yung ating mga manok. So yun po yung gagamitin natin for 3 years, 12,293. For isa pang gastos sa pag-uusapan natin, syempre yung housing. Pag sinasabi natin housing, kailangan natin doon yung range housing dito sa loob ng manukan. Kasi dito mapoprotektahan yung mga manok, dito na natin ilalagay yung mga nest ng ating mga manok. Tsaka meron dito ang tinatawag na brooding pen. Brooding pen 1. At saka may tinatawag tayong hardening pen. Hardening stage pen or breeding pen 2. Yan po. So, sa range housing natin, estimate natin gagastos tayo ng 10,000. Sa brooding pen 1 naman ay 5,000. At sa hardening stage pen or yung brooding pen 2 ay gagastos tayo ng 5,000 din. So, pag i-add natin in terms of housing, gagastos tayo ng 20,000 pesos. Yun po yung gagastusin natin para sa ating housing. So, pagkatapos dito, syempre, masisira yung housing na yan. Meron tayong budget for maintenance. Maintenance for housing. Po. Estimate natin na 10% din yan. 10% of the total. So, yung gastos natin, maintenance for housing na 20,000 ay 2,000. Okay? So, isa pang gagastusin natin ay tinatawag natin mga equipment. Especially yung sa ano natin, sa minamarket natin na Rhode Island Red, kailangan natin ng incubator. Kailangan natin din ng hatcher at iba pang mga gamit, others. Magkano ba yung i-estimate natin? For 3 years, budget natin siya na meron tayong 20,000 budget per year. So that will become 60,000. Yun po yung gagastusin natin sa loob ng 3 years. And number 7 po, syempre, yung utilities. Ano ba yung utilities? Water. At saka yung electricity. Kasi paggagamit naman tayo ng electricity, gagamit tayo ng incubator. So gagastos tayo ng kuryente. At isa pa, doon sa brooder. So dito sa utilities, estimate na lang natin na 20,000 din sa loob ng 3 years. Yung gastos natin. Kuryente at tubig na yan. At pangwalo, yung labor. Bakit may labor? Kasi kailangan nating mag-hire ng isang laborer para magpakain ng ating mga manok or caretaker. Ano ba yung gastos ko dito? So, yung budget ko kasi is 35 pesos per day. Bakit 35 pesos per day? Yung isang araw lang naman, 1 hour per day lang naman. 1 hour per day. 30 minutes sa morning, magpakain ng mga alaga, at saka 30 minutes naman sa hapon. So yung 35 pesos per day para sa laborer natin na isang tao, kasi 10 ano lang naman yan, 10 na inahin, gagastos po siya ng around nasa 1,000 per month. 1,000 per month, or i-total natin siya 36,000. 36,000 po yung gastos para sa laborer natin. Ano pa ba yung ibang gastos natin? Syempre, number 9, yung ranging net. Magkano ba yung gastos sa ranging net natin? Estimate natin ng 10,000 din. 10,000 pesos.
Siyempre, isa pang gastos na kasama dito is yung tinatawag natin na marketing expenses. Kasi kailangan natin syempre ng load para sa marketing, pagbibenta, para naman mabenta yung mga posisyon natin. Marketing expenses, gagastos tayo ng average ng 5,000 per year. So that would become 15,000 per year. At syempre, yung isa pang gastos natin dito, yung other expenses. Like rental. Example, nag-rent tayo ng lupa, etc. So, mag-ano tayo dito ng 10,000 sa loob ng 3 taon. Gastos. So, compute na natin to magkano to. So, compute na natin magkano gastos natin. So, mga kaibigan, yung sa stocks is 11,000. Yung sa feeds ay 122,938. Biologics naman ay 12,293.80. Housing is 20,000. Maintenance for housing ay 2,000. Equipment, yung incubator at saka yung hatchery, uban at iba pa, that is 60,000. So yung utilities, yung pagbayad natin ng kuryente at saka tubig, 20,000. Yung labor naman para sa tauhan natin is 36,000 sa 3 taon. Yung ranging net gagastusin natin ay 10,000. Marketing expenses na 15,000. At saka other expenses na 10,000. So yung gastos natin is 319,231.8. Kaso, yung concern natin dito, meron kasing tinatawag na mga incidental expenses na hindi natin ine-expect na gastos, pero meron pa din yan, incidental expenses. Yung sa incidental expenses is 10% of the total cost. So yung 10% ng 319 is 31,923.18. So yung gastos talaga natin na total cost ay nagkakahalagang 351,154.98. Recap natin mga kaibigan, yung gastos dito, yung stocks, that would be 11,000, feeds, 122,938, biologics na 10% ng feeds is 12,293.8, housing, 20,000, maintenance for housing, 2,000, yung equipment naman, yung incubator, etc., 60,000, utilities, katulad ng tubig at saka electricity, 20,000, labor, 35 pesos per day sa loob ng 3 taon. Yun po yung gastos natin, 36,000 pesos. Ranging net po, yung 10,000. Marketing expenses is 15,000. Other expenses like rental ng lupa or iba pa is 10,000. That would become 319,231.8. At saka yung 10% naman ng incidental expenses ay 31,923.8. So yung total cost talaga ng ating 3 years ng Rhode Island Red Bridge free range farming ay tumataginting na 351,154.98. Okay. So yung tanong natin mga kaibigan is, kikita nga ba talaga? Considering na yung gastos natin ay tumataginting na 351,154.98 yung gastos natin. Total cost. So i-check natin yung kita natin. Of course, yung total sales. Sa sales naman natin, pag sinasabi kasing Rhode Island Red, medyo mahal-mahal to na klase na manok. So sa sales natin, di ba, syempre meron tayong 4,650 na sisiw na ibibenta. Magkano ba to sa market? So sa average po na sa loob ng sa loob ng 45 days na minamarket natin, kasi hanggang dito lang naman tayo, 4,650 na sisiw, usually bibigay ko is 200 pesos per piece. Okay? So sa loob ng isang taon, 4,650
times 200. Magkano ba yan? Compute natin. 4,650 times 200 is 930,000 pesos. Ngayon, sa sisiw pa lang to, kasi sinasabi ko sa inyo na yung production period po ng isang Rhode Islander na inahin ay hanggang 3 years lang. Mag-decide tayo ng after 3 years, kailangan natin i-call. Or meaning, ibenta natin para sa meat. Kasi yung Rhode Islander naman is good for egg at saka good for meat. So yung calling for ano na to, 10 hens. Bakit hindi natin sasama yung rooster? Kasi walang problema naman yung rooster eh. Yung production niya is tuloy-tuloy lang yan. Yung gagamitin natin is ikakal natin yung 10 hens, tapos per kilo siya. That would become 500. Lagyan natin 500 per piece. So 500 per piece at 10 hens is 5,000. So in total, yung sales natin ay 935,000 po. 935,000 na computed na yung mga average natin na hatchability. Pero may isa pang assumption dyan. Yung 935,000, meron po siyang or 10% na problema. So meron na pong 93,000 na nawawala sa atin. 93,500 na hindi natin i-compute para ma-estimate natin siya. So bali, yung 935,000 minus 93,500 ay nagkakahalaga na lang po na 841,500 pesos. So yun na lang po yung total sales natin na parang sure natin. So tingnan po natin yung cost versus sales. Yung cost dito, ito na yung sinasabing capital at saka yung variable at saka yung fixed cost. Yung 351,154.98 versus 841,500. Kung sa tingin nyo, kikita po ba talaga after computing sa lahat ng budget kagastos natin? Siyempre naman, nakikita naman natin na mas malaki pa rin yung sales. So, sasabihin natin na 841,500 minus gastos natin na 351,154.98. Magkano po ba yung pwede natin kitain dyan? Magkano po ba yung pwede natin kitain dyan? 841,000 minus 351,154.98. So at least meron pa po tayong 490, 345 na net profit. Ito po yung kita natin. Ito po yung gastos natin. Ito po yung sales. So sa tingin nyo po, may kita pa ba? Nagsisimula tayo sa 10 inahin, isang rooster. After computation, ito na po yung ano natin. 490,345.02. So mga boss, yun po yung naipakita natin na cost return analysis ng ating Rhode Island Red free range farming. Siyempre, depende po yun sa inyo. Kung decided po kayo na magbebenta na lang ng mga fertile eggs, pwede po yun. Kung decided po kayo na magbebenta ng mga sisew sa loob ng isang week or week-old na mga sisew ng Rhode Island Red, o kaya day-old na Rhode Island Red, depende po yun sa inyo. Yung presyo po ng bawat sisew nagbabari po, depende po sa weeks. So sana po nakapagbigay ako ng kaunting lesson para sa inyo, kasi marami nga po na nagtatanong kung paano nga yung financial aspect naman ng ating pagmamanukan. Kasi yung iba nag-iisip kung
magpupurso sila sa pagmamanukan or hindi. At saka yung ibang gastos naman na naipakita natin, pwede naman natin i-forgo or pwede naman natin hindi natin isama doon. So, I hope po nakapagbigay tayo ng kaunting lesson. Ay pag okay naman yung topic natin, yung content natin, please like, subscribe my channel para sa susunod ng mga videos na may matutunan kayo kahit kaunti po. So ako pa rin si AJ, The Wandering Soul, at maraming salamat. Magandang araw.